Hi water signs, Cancer, Pisces at Scorpio. Welcome po sa ating channel. At ito ay inyong daily Gabay Tarot reading for April 16, 2024. Please be reminded that this is general reading po, so maaari kayong makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating daily Gabay Tarot reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gustong magpa-reading, maaari niyo pong makuhang link na sa description box po ito. Message nyo lang po ako sa messenger. Maraming salamat po. Spirit Guide, mga ganap po ngayong araw na ito, April 16, 2024, para po kay Cancer, Pisces, and Scorpio. Spirits Guide, mga mensahe po para kay Cancer, Pisces at Scorpio ngayong April 16, 2024. Oops, kunin ko yun. Okay, Cancer, Pisces sa Scorpio ngayong April 16, 2024. May nakita ko dito na may delay sa travel. May blockages, may tutol sa travel, sa paglilipat, movement, relocation. Yes. This is may travel kayo. May movement, may aksyon na magaganap, transition, relocation, pwedeng nagbakasyon kayo, pwedeng nagkaroon ng adventure, pwedeng new journey sa inyong buhay. Pwede din nagkaroon ng long distance. Kaso may delay Pwedeng delay sa travel, pwedeng may tuto sa inyong gagawin na travel. Gagawin na paglilipat. And may nakita ko dito na na-hired kayo as katiwala. Pwede din bumili kayo ng pet or bagong gamit. Pwede din may bago kayong kaibigan ha. Happy ka kasi nagkaroon kayo ng bagong kaibigan. And may nakita ko dito nagbigay ka ng trust sa kanya. This is your, nagkaroon kang companion. Humihingi ka ng advice sa kanya, binigay mo yung trust sa kanya. Tapos may ganap po dito na matigas ang ulo. Oo, ayaw makinig. Tapos pwede din na nabibigatan kayo, kaya nagsishare kayo ng problema sa inyong matalik na kaibigan. Favorite person nyo po. Pwede din na nagkaroon ng blockages tuto sa inyong desisyon. Pwede din nagkaroon ng delay sa travel. Okay? Ang sabi po dito na magbigay po daw kayo ng panahon sa inyong sarili at sa inyong pamilya. Cherish memories of loved ones. And, ayun. It might be may kasamahan kayong air signs dyan. Gemini, Libra, and Aquarius. Kasi lumabas din ito sa kanya nagkaroon ng humanity destructive traits. This is a toxic traits or toxic environment. So put boundary. Huwag niyong i-claim yung energy nila.
Baka sila yung dahilan na nagkaroon ng blockages and delay. So, protektahan mo ang iyong energy. Spirit's Guide, energy po ni Cancer, Pisces sa Scorpio ngayong April 16, 2024. Career and money po ni Cancer, Pisces sa Scorpio ngayong April 16, 2024. Spirit's Guide. Spirits, guys, love life, self-love partnership ni Cancer, Pisces sa Scorpio ngayong April 16, 2024. Kuha tayo ng isa. Okay, check muna natin ha kung may repeating number. Okay, meron nga. Okay. By the way, Cancer, Pisces, and Scorpio, sa mga hindi pa nakapanood, please visit our channel. Scroll down nyo lang po. Andun po yung monthly Gabay Tarot reading nyo po for April 2024 Gabay Tarot reading. At, career and money nyo. So, may ongoing tayong April 16 to 30 ha. Announce ko lang po sa inyo. Mga baka karoon ngayong araw na ito or susunod na araw. Okay? I-announce ko lang po sa community natin or dito sa video nyo po. Tapos, open na rin po yung schedule natin for booking para po sa gusto mag-personal reading. I-check nyo po yung description box dito. Ito, baba sa video nyo po. May link po dyan, nakapost. I-click nyo po and message me sa messenger for inquiry and for booking. Maraming salamat po. Yung repeating number is 88. May nakita kong abundance dito and prosperity and success. Kasi may nakita ko dito na sobrang sipag nyo sa trabaho, kaya deserve nyo itong makareceive ng reward or award. This is cause and effect po. This is good karma. So, again, claim nyo po yung abundance, prosperity, and success na message dito. So, mangyayari po ito ha. So, claim nyo po ito. And, ano pa? Okay, meron pa isa. Ito po ay isang spiritual awakening, enlightenment. Yes, this is fresh starts of a spiritual journey. Trusting your intuition, trust your intuition. This is new beginning and inner transformation and a connection to your higher consciousness. Pwede ang lakas niyong intuition nyo ngayon. Okay? So, let's proceed. So, yung repeating number nyo is 10, 10, and 8, 8. Tandaan nyo yan, ha? Okay. So, ngayong April 16, 2024, para po kay Cancer, Pisces, sa Scorpio, may nakita kong concern kayo sa isang tao na immature, oversensitive, selfish. Baka siyang dahilan na nagkaroon ng conflict or toxic traits sa araw na ito. Sabi po dito na mag-ingat po daw kayo sa sasabihin nyo sa kanya kasi baka nagkataon na sensitive po siya. Baka ito yung dahilan na mag-away kayo.
Pero nakita ko talaga dito na may confrontation na magkakanap. And ang sabi po dito, Cancer, Pisces sa Scorpio, na kailangan yung, magbigay ng time sa inyong sarili kasi you may be taking life too serious. Okay. Wow. So this is the clarification of your repeating number also na may nakita akong abundance dito and satisfaction. Malapit mo nang matapos ang inyong mong project, ginagawa na trabaho. Basta po malapit na. Oo. Magkaroon ng completion. Success completion sa inyong mga ginagawa. And nakikita ko dito na thankful kayo sa mga biyayang natanggap mo. You have overflowing abundance and successful and satisfied ka sa inyong buhay. And this card asks you to relax and enjoy. Kasi deserve mo ito Itong mag-enjoy kayo, mag-relax. Deserve mo ito. Kasi 'di ba lumabas sa inyong repeating number na masyado kayong hard work sa inyong trabaho. Kaya deserve nyo ang bakasyon. Deserve nyo ang pahinga. Deserve nyo makatanggap ng rewards. So this card asks you mag-relax kayo, mag-enjoy kayo. Kasi nakikita ko dito na na-achieve nyo yung nagkaroon ng success. Nagkaroon ng achievement. This is overflowing abundance. So claim nyo po, Cancer, Pisces, Scorpio. And wag nyo po daw kalimutan, sabi po ng card na share your good fortune to others. Kasi yung pagiging generosity nyo, it will always flow back to you. 'Di ba? Kung ano yung bigay mo, babalik yan sa inyo 10 times fold. Yes? Oras to sa pagmamahal, appreciation, kasi may tagumpay May magandang nangyari. And, ayun. And nakita ko dito, your health is improving also. And you are welcoming overall feelings of happiness and joy. Sabi ng card dito, make a wish and continue to follow your intuition. Kasi ito yung magbibigay ng guidance sa inyo patungo sa tamang daan. So this card signal abundance in all areas of your life. And nakikita ko dito na sa mga single dito, lalo na sa mga single dito na may message para sa inyo, may na-attract kang sobrang successful sa buhay, masayahin at seryoso sa relasyon. Sa mga may relasyon dito sa buhay mag-asawa, love and happiness overflowing. Diba? You have overflowing abundance. Sobrang satisfied kayo sa inyong relasyon and deserve mo itong magkaroon ng bakasyon, pwedeng mag-relax kayo at enjoy. Tapos may natapos kayong project, sobrang saya mo kasi nagkaroon ng satisfaction kasi completion. Kasi naabot mo yung completion. Sa mga may trabaho dito, expect a recognition talaga. Kasi nakikita ko dito na may recognition na magkakanap. Pagkakilala, kasi magaling ka sa trabaho, matalino ka, masipag ka. Ito, magaling to si Cancer, Pisces sa Scorpio. So, i-offer ko yung mataas na posisyon sa kanya. Okay? Pag-promote. Ito si sobrang galing to magbigay ng customer service. Dito tayo kay Cancer, Pisces sa Scorpio. Dito ako hakuha ka ng produkto kay Cancer, Pisces sa Scorpio. Kasi nakikita ko talaga yung effort and time na binigay niya sa produkto na ito. Ganon. So, this is deserve mo. Kasi, consider ito pagbubunga Consider this as an harvest. Pagsisikap to And ito na, magandang pagbubunga, magandang opportunity. Yung response nila sa iyo. Makikita mo at maririnig. Matutuklasan mo, ma-experience mo yung mga response nila na magaling ka magaling ka sa gawain mo. Magaling ka sa trabaho, matalino ka, mahusay ka. So, sabi po ng card dito na follow your intuition and honoring your ideas, it will lead you to increase prosperity and abundance. Okay? So, tandaan nyo yan, Cancer, Pisces sa Scorpio. So far ang ganda. Kasi bawing-bawi siya sa mga delay, blockages. Ang ganda po.
Lalo na sa repeating number niyo. So, Cancer, Pisces, and Scorpio, huwag kayong madistract ha. I'm hoping hindi kayo madistract po sa boses ng mga bata. Kasi, bakasyon ngayon eh. Tsaka, medyo maingay yung mga bata. Pero, alam naman natin yung makukuha nating energy sa kanila is purity, right? So, hindi natin yan, huwag tayong madistract sa kanila. And, don't worry, hindi ako madidistract. Nag-worried lang ako sa inyo kasi baka some of you magreklamo, ang ingay naman, nagkaroon noisy background. Oo, may nangyari sa akin yan, pero hindi sa ganitong sa water signs kasi mabait man kayo. Oo. Na-experience ko yan, yung basher. And I'm sad kasi content creator din siya. Oo, pero I'm not telling you na masama po siya, pero siguro meron talagang ganyan na basher kasi baka naranasan, may tendency na naranasan din niya yung pagbubuli, yung pagbabash, kaya pinasa niya sa akin. So, anong ginawa ko? Hindi ko tinanggap. Okay? So, don't worry, hindi ko na-distract, hindi po ako na-distract, and mas okay nga yan eh, naglalaro sila kasi maganda ang kanilang energy, yung mga bata, di ba? Okay. So, this is satisfaction and abundance, ha? Claim nyo yan, Cancer, Pisces, and Scorpio. So, next is... Okay. This is moving forward, nagkaroon ng healing journey. You are embarking on a healing journey. Yes, may plano kang mag-resign para subukan ng ibang career opportunity. So, this is the clarification of your cards here na may paglilipat, may transition. Okay? And may plano kang mag-resign talaga para magkaroon ng career change. And may nakita ko dito ang financial stability po. It might be this itong bagong career opportunity nyo is magbibigay ito ng financial stability sa inyong buhay. It might be may nangyari na ngayon, financial stability kasi kakapasok mo lang. Basta po may nakikita ko dito na may ganap po na financial stability. Yes, may parating po na pera. Nakikita ko dito, may parating po na pera. Okay? Ano pa? You are embarking on a healing journey also. May paglalakbay talaga. Paglalakbay, paglilipat, transition, pagpaalam, or invitation po, relocation, lipat bahay, lipat work, bakasyon. Diba? Sabi ko yan kanina dito. So, may magaganap talaga. Actually, some of you, may dala kayong hinanakit sa paglilipat nyo. Naghahanap kayo ng solusyon eh. It might be lumabas kayo dyan. Oo, nagkaroon ng career change kasi toxic environment na. Kasi nagtaka ko, bakit may dala kang hinanakit dito? Kaya pala, may lumabas kasi dito na humanity's destructive traits, toxic traits. So, isa yan sa dahilan na magkakaroon ng career change. And you are walking away from toxic relationship or toxic workplace. Mismo kayo po ang lumayo para magkaroon ng healing. Pwede din na hindi kayo aalis hindi magkakaroon ng career change, kundi uuwi kayo, mag-sick leave or vacation leave kayo para magpahinga. Para pagbalik mo, re-energize na po kayo. Baka kasamahan mo dyan is energy vampire. Okay. Ano pa? So, nag-decide kayo mag-move on mula sa mapanakit na pangyayari. Nagkaroon ng pagkakaisa dito, pagbalanse. So, you are healing. This is very good. Ano pa? Actually, may new beginning talaga. Oh, this is the clarification na may new beginning. Kaso, you are clinging to the past. Yung hindi kayo handa sa changes kasi nagwo-worried ka pa sa past nyo. Yung iwan mo yung trabaho. Kasi comfort zone mo, nag-alala ka. Nagtatakot ka sa changes, sa pagbabago. Normal lang po yan. Cancer, Pisces, sa Scorpio. Kasi pagbabago bago lahat sa inyo. Ang
nakikita kong mensahe dito, kailangan nyo ng confidence. Tiwala sa inyong sarili na kaya mo yan. Nakayanan mo nakayanan mo at natapos mo nga yung trabaho mo na maayos, na kahit may toxic traits, di ba? Itong pagbabago na ito, kaya to. Di ba? So, huwag kayong mapahinaan ng loob, huwag kayong mag-give up. Kasi some of you nakikita ko dito na lalabanan nyo yung pagbabago, natatakot ka sa changes dahil ayaw nyo mag-move on. Actually, kung may ending na ganap po, masakit talaga yan. Oo, lahat tayo masaktan yan basta may ending na naganap. Pero, let me tell you this. Ending with new beginning yan Hindi ibig sabihin ending lang yan. Ending with new beginning po yan. You may felt anxiety, stress kayo, hindi mo alam na kung bakit ito nangyari. So, ending the situation. Meaning niya, new opportunity. New opportunity is coming. A new beginning. It may be uncomfortable, pero this card tells you na, let go mo na yan. Let go mo na yung worries mo, yung takot mo, and trust the universe and yourself also. Kung may paglalakbay kailangan nyo mag-connect sa inyong intuition. Alam nyo na kung paano nyo mag-connect ng intuition. Halos araw-araw ko yan sinasabi sa inyo. Okay? Kung baga, swift change brings you new beginnings. Pagtanggap lang po. Ganyan talaga pag comfort zone. Naranasan ko yan ilang beses. Pero dumating din ang panahon na this is too much. Naranasan ko yan. This is too much. Kahit anong bait, kahit anong adjustment na binigay ko, ayaw talaga. Kahit alam nila ang mga nangyari. So, this is too much. So, alis ako. Ganun. Pero before kayo alis, dapat may konkretong plano na kayo kung saan kayo maglipat. Okay? Kasi mahirap niyan kung mag-resign kayo. Tapos, hanggang masanay na kayo na hindi na kayo maghanap ng trabaho kasi you felt anxiety, pagod kasi yan. So, if I were you, ito as a stranger, advice to as a stranger, if I were you, kung maghanap kayo ng trabaho, before kayo mag-resign, dapat may trabaho na kayo. Pwede kayong kung kumpanya man ito, pwede kayong maging honest sa kanila. Maintindihan yan ng HR. Improve your communication also. And, ayun. Mahirap talaga yung ending. Pwede din na may nagsabi sa akin ngayon, ending. Like for example, sa nangyari ngayon kasi maraming nagpa-read sa akin, nagpa-personal reading regarding sa mga negosyante na pina-comply daw sila ng tax sa Shopee. Oo, negosyante sila ng Shopee po. So, hindi nila ma-comply kasi maliit lang yung nila. Net nila. So, kahit masakit sa kanilang loob, nabibigatan sila sa desisyon, pero wala magawa. Hindi naman pwede na yung net nyo is ibigay nyo sa Shopee. Diba? Parang nagtatrabaho kayo para sa kanila na walang bayad. Ganon. Pero hindi ko sinisiraan yung si Shopee Yung mga nagbigay lang ng saloobin yung mga negosyante sa akin Pero hindi ako nagbibigay ng advice. Inuna ko talaga yung anong sabi ng universe sa kanila. Kasi yun yung purpose nila. Okay? Nagtaka lang ako, bakit ang dami nila? Kasi daw cut off. Hindi ko alam kung kailan yung cut off. Kasi ang alam ko is first month, diba? First quarter of the year is magbabayad ng tax, mag-comply ng tax, diba? Para sa mga negosyante. So, yun, ang iba, nag-decide na, hindi, focus na lang sa kanilang career, ibang career, sideline. I'm hoping okay na kayo. I am hoping na na-release nyo na yung sad emotions na yan, sadness na yan. And I'm hoping magiging okay at magiging successful kayo. Yes, magiging successful. Basta tuloy-tuloy lang po yung movement po, yung action. Take an action. Marami kayong ideas dito
Ganyan talaga pag hindi natin gusto yung changes. Masakit talaga yan. Pero wala tayong magagawa. Hindi naman kailangan natin makulong tayo sa sadness, di ba? Iba na kasi yan. Huwag natin hayaan na makulong tayo sa sadness natin. Pero si Cancer, Pisces, and Scorpio, pag nakulong ito sa emotions niya, movement pa rin to eh. Ganun kayo kasipag. Gusto nyo kasi may ginagawa kayo. Kahit naglilinis kayo ng bahay, kahit may nabibigkatan kayo, kahit umiiyak kayo, naglilinis, naglalaba pa rin kayo. Oh, aminin nyo, guilty kayo niyan na. Oh, kasi yan yung pagkakilala ko kay Cancer, Pisces, and Scorpio. Tuloy pa rin ang laban. And that is my advice every day. Yan yung sinasabi namin sa inyo every day. Na kung may problema kayo sa love life, huwag niyong idamay yung the rest. Career, money, ano pa yan. O sa family, kung love life lang para hindi lahat yung problemahin mo. Isa lang yung problema mo para isa lang yung focus mo na magkaroon ng healing. Okay? So, sa love life na tayo. And you're happy here. Happy kayo kasi, yun nga, yung sabi ko sa inyo, di ba, may mga ingay na mga bata. Baka narinig nyo. Kung hindi nyo narinig, that's very good. Kung may narinig kayo mga bata, so, ayan. Di ba, sabi ko sa inyo, hayaan nyo lang kasi maganda yung energy nila. Purity. Nakikita ko dito, nagbigay kayo ng panahon sa inyong anak, apo, pamangkin, basta sa isang bata na naging happy din kayo. Pwede din inner child mo ito, pinapamper nyo po ito. Nagbigay po kayo ng panahon sa kanila. Yes, this is happiness. This is also success. This is clarity, optimism, satisfaction, di ba? Satisfaction din. Pagbubunga eh. Tapos, radiance, strength, vitality. So, this is the happiest card. Happy kayo ngayon. May success at achievement na nangyari or parating. May parating na blessings that will lead you happiness. This is improvement sa health, diba? Nasabi ko kanina. So, indeed, may nangyari na naman dito. May lumabas na naman dito na improvement sa health din po. Naka-recover na kayo. Ito ay magandang kalusugan, kaligayahan, at kaaya-ayang pakiramdam. May nakita nga akong reunion dito eh. So, enjoy your success ha. Komportable ka at secure ka sa buhay mo. May nagbigay talaga kayo ng panahon sa isang bata or sa mga bata. So, success lies ahead if you keep the path. Kasi diba sa repeating number nyo, nasa right path po kayo. You're feeling healthier inside and out. Na-overcome mo na yung nararamdaman mo na sadness, illness. Tapos, kanina pa to eh. O, dito sa cards mo dito na nakikita ko na may buntis. May matatanggap kang invitation or news na may buntis or wedding. Yung pagbabago sa kanilang buhay, yun. Pwede din na isang tao na naging milyonaryo. O, pwede din ganyan. Basta nag-iba yung cycle niya sa buhay. Pwede din kayo to ha. Sa mga single dito, may balak kayong mag-beach outing. Diba sabi ko sa inyo dito na may new adventure. May magganap po na outing. Pwede din sa labas, kasayahan, pagtipon-tipon. Yon. So ano pa? Maraming mensahe ngayon ah. Okay. This is, okay. May nakita ko dito na sama ng loob. Disappointed kayo. May nalala kayo sa past. So, ang sabi po dito na accept and move on. Kasi hindi na yan mababago eh. Yung past na nangyari, hindi na yan mababago. Lahat naman ng pagsubok ay may naiwang aral sa ating buhay. Ang daming mensahe ngayon. May repeating number kayo, di ba wala? Okay. Baka bukas meron. Kasi may nasabi ko nila ba repeating number sa fire signs pala yun. Okay. Oh, matulog po daw kayo. Itulog nyo po daw. Magpahinga. Tapos sa
Sa love life dito, sa magkarelasyon, sa buhay mag-asawa, you begin to feel your heart beat faster when you are close. And a wisdom message po, feel and allow a deeper sense of peace to fill you now. This is a divine quality. Peace be with you. Cancer, Pisces, and Scorpio. This is a reminder to be more gentle with yourself and others. The grace, sensitivity, and gentleness of this card. This tells you the qualities brought forth when living from the heart. So, gentleness. Yung sabi ko sa inyo kanina na dito sa unang card nyo na may taong oversensitive, immature. So, baka magkaroon ng away. So, ingat na lang po sa inyong sasabihin sa kanya. Okay? Baka magalit na magkaroon ng away. Huwag sana. So sabi po ni Archangel Polimiac, let nature soothe you, serve the nature kingdom. That is your reading po, Cancer, Pisces, and Scorpio for today, April 16, 2024. Please like, subscribe, and click the button for notification para po updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.